Maganda at maluwalhating araw po sa inyong lahat. Ngayong Sabado, ikasampu ng buwan ng Abril taong 2021. At gaya po ng parati nating paalala sa inyong lahat, tayo po'y magsuot ng face mask and face shield. At pag kayo po'y lumabas na, huwag niyo kakalimutan. Palagi kayong magdidistansya ng 2 metro o 6 na pie para hindi tayo manganganib na mahawaan o makahawa kung meron man tayo. At palagi tayo maghugas ng ating mga kamay for 20 seconds with soap and water. And syempre, don't forget, eat nutritious food only. Saka na mo yung mga wala na mga junk food, puro na lang tayo gulay, seafood, karne, every now and then. Kumain din tayo pwede namang kumain ng mga cake, pang dessert, pero mas maganda na yung prutas. At siyempre, yun yung palagi nating paalala, kayo ay magpaaraw. 15 minutes, pero sabi nila 30 minutes, sige na nga, kung gusto mo ng 30 minutes, kaya rin natin 30 minutes. Exercise din kayo. And tulog kayo ng 8 hours at least a day. Puntahan po natin di ba nabida ko sa inyo ng isang araw, nandiyan sa isang ospital, they were complaining of kulang na raw sila ng PPE. Kasi nga, dagsa yung pasyente. Hindi ba? One time, ibinahagi natin sa inyo na itong mga doktor, mga nurses, for every pasok nila dyan sa OR o kaya sa consultation o kaya pagpunta sa kwarto ng mga may COVID, paglabas nila, nagpapalit sila eh. For every patient yata, another PPE. So, natural, pag marami, talagang kukulangin ka ng PPE dyan. Kaya, ito pong Department of Health, syempre, nakarating sa kanila ito. Sabi po nila, kayo mag-alala, yung supply ng personal protective equipment PPEs natin sa bansa, supisyente. At ibabahagi natin to across health facilities in the country at patuloy na gagawin natin to. At sa ngayon po sa DOH, habang dumarami ang kaso ng COVID at ang pangangailangan ng pamamahagi ng supplemental PPEs sa mga health facilities, alam nyo ba na sila, sa ngayon sa kanila, namahagi na sila ng mahigit sa 170,000 supplemental PPE supplies sa 13 ospital ng gobyerno dito sa NCR. At kalahating milyon ng supply ng PPE ang naibahagi na rin lang dun sa 8 sentro ng health development sa buong bansa. Katunayan, dyan lang po, dito lang sa ating CHD NCR, 7,000 sets of 210 assorted PPEs. N95, ito yung N95. And heavy-duty gloves, yung nilalagay ko sa kamay, were pulled out and distributed noong Marso 23. On the other hand, yun daw pong 11,000 or rather 114,000 sets ng PPE, bahaging na i-deliver na dun sa Region 1, 2, 3, 4A and Cordillera Administrative Region, and 190,000 sets na ipadala na rin sa Regions 4B and 5. At para dagdagan pa yung supply ng PPE sa mga ospital na merong mataas na bilang ng mga COVID cases, hiwalay pang supply ang ibibigay, assorted PPEs
Narin yung N95 mask. Nandun yung mga heavy duty gloves. Ito'y naibigay na sa Lung Center of the Philippines, yung East Avenue Medical Center, yung Philippine Orthopedic Center, and other DOH COVID referral hospitals dito sa National Capital Region. So habang itong mga PPE natin, sufficiente yung supply natin, kinikilala rin of course ng DOH yung pangangailangan ng patuloy. Hindi lang yung meron kang supply ngayon, pag naubos yung supply mo, paano? Kailangan meron tayo palaging ready na continuous yung pamimigay natin supply nitong mga PPE. Kaya itong DOH po natin, nag-order ng mga panibago. Dagdag, namimili na naman sila ng mga PPE supplies. Hindi, sabi ni Secretary Francisco Duque, hindi po pwede na papabayaan natin yung ating mga health workers sa kanilang pakikibaka dito sa coronavirus. Sila pa naman ang nasa unahan ng walang armas. O tama, kasi yun naman ang armas talaga. Kailangan talaga kompleto mula ulo hanggang paa. Kompleto ka ng protective equipment. Kaya sinisiguro po ni Secretary Duque sa mga health workers na ang ating pamahalaan ay gagawin ng lahat ng hakbang upang kayo po ay mapangalagaan, mabigyan ng proteksyon at sa ating patuloy na pamimigay ng pamamahagi ng PPE o protective equipment. At itutuloy rin natin, patuloy pa rin, ang nasimula na at ginagawa pa rin ang pagtuturok ng bakuna. And for that matter, marami na tayong napag-alaman ng mga mayors, naturukan na. Si Mayor Menchie, naturukan na. Menchie Abalos ng Mandaluyong, yung sa Malabon, sa Malabon, yung mayor natin doon, si Mayora. Mayora ba? Hindi. Ang nasa isip ko itong sa Pasay, si Mayor Calixto. At yung iba pa, Mayor Isko, nauna na. Palagay ko si Mayor Soto dyan sa Pasig, meron na rin. Pero si Mayor Joy, mukhang hindi pa pwede. Dahil may COVID pa eh. Ito namang mayor ng sino na nga ba itong dating kongresista? Malabon ba siya? Si Mayor, sino na nga ba siya? Sabi niya, may ginamit siyang term, nagpabakuna raw siya, pero parang ayaw na daw niya sana. Parang with regret. Magpapabakuna siya, ibig niya mong sabihin. Gusto niya sana mauna yung mga mas nangangailangan. Mayor, kailangan mo rin yun eh. Kasi umiikot ka eh. Ikot ka ng ikot eh. Hindi tuloy maalala natin yung pangalan mo. Dati kasi congressman to, naging mayor. Yung kapatid niya naman ng congressman. Anyway, samantala, alam ko na, naalala ko na si Sanabotas, si Mayor, ano na nga bang nickname niya? Si Mayor Chanco, ano nga ba nickname mo, Mayor Chanco? Toby! Ikaw na nga, Toby. Iba na sa isip ko kasi. Si Mayor Toby Chanco, sabi niya, pabakuna raw siya, pero parang masama ang loob niya eh. Kasi bakit ako mauna eh? Maraming mas nangangailangan. Kasama ka doon, nasa priority list ka na. Anyway, yung pong sangayon naman kay Secretary Charlie, umikot daw siya sa mga health workers. O itong gayahin nyo. O ito ha. Okay, magagalit sa akin ha, mga kritiko, mga senador. Kasi kayo, puro kayo, pinupulaan niya itong sila Secretary Charlie. Gawin nyo kaya yung ginagawa ng mga ito. Umikot siya sa mga ospital.
Tinignan niya ang lagay ng mga health workers. At sabi ni Secretary Charlie, maganda naman ang kanilang moral. Umikot daw siya. Punta siya sa PGH. Punta siya sa East Avenue Medical Center. Diyan sa Lung Center. Sa National Kidney Transplant Institute, NKT. Kabigan natin si Dr. Legete, Medical Director dyan. Ito, mga taong ito, talagang patuloy ang pakikibaka sa COVID-19. Pero kahit na pagod na sila, kung baga, burnout na nga sila. Pero nandun pa rin yung positive. Kasi alam nyo, mahirap yung negative ka. Kailangan talaga tanggapin mo. Yan ang pinili mong propesyon. Dapat nga nagpapasalamat ka dahil kung walang COVID, paano mapapakita yung pagmamalasakit mo, yung galing mo sa paggagamot? Yung kung paano nga magtatrato sa isang pasyente, pagod ka na. Hindi ka naman pwedeng uminit ang ulo mo dyan, di ba? O kaya sabi ni Secretary Charlie, umikot daw siya. At nakaka-inspire naman daw na yung dedication ng mga health workers, kahanga-hanga. At itong mga ospital na ito, humihingi ng tulong siyempre. Yung gaya ng sinabi natin sa inyo, kulang nga naman yung mga isolating centers natin para doon sa kanilang mga frontliners. Kasi marami yung sa frontliners natin ang nagkakasakit naman Kaya sabi ni Secretary Charlie, bibigyan natin ng hotel rooms para sa mga healthcare workers natin. Hindi po ba, marami tayong mga hotel rooms na nag-volunteer na gamitin yung kanilang mga kwarto dahil wala namang papasok doon. Dahil COVID-19 ECQ tayo Bawal. Pero yung mga hindi nagagamit, sige, gamitin niya na. Mga 280 of them. At ito naman, nung umpisa pa ito, nung last year pa, gano'n na nga sila, hindi ba? Marami na talaga silang gumawa. Kasi may mga nagmumungkahi na bakit daw hindi convert yung mga hotels. Nako, alam niyo yung mungkahin yung yan. Tagal na kong ginagawa yan. Medyo nahinto yan sapagkat nung bumaba yung number of COVID cases, syempre, hindi na magagamit yung mga hotels. At nung binuksan na, niluwagan natin, pwede na yung staycation na tinatawag. Pero ngayon hindi na naman pwede. So bukas na naman. Madalit sabi, kung baga, depende sa sitwasyon. Yun nga sinasabi ni Presidente Duterte. Babalanse tayo. Ekonomiya, buhay, ganun lang. Anyway. Sa ngayon po, dyan sa PGH, nagne-negotiate sila ng 80 rooms para doon sa kanilang mga frontliners na nagkasakit. I-isolate. Sa East Avenue, mga 20 kwarto, kailangan. Sa Lung Center naman, 20 rooms naman ang kailangan na. Diyan naman sa NKTA din, meron silang 280 beds. Siguro dagdagan pa natin. Yung mga modular hospitals na sinasabi ni Secretary Villar, dagdagan pa natin ang dagdagan kasi hindi naman natin alam talaga kung kailan ito matatapos. So, we keep on increasing the number of modular hospitals. Mas mabuting sobra. Ito yung, hindi ba pag sinabi, hindi po ba may kasabihan, lahat ng bagay na sobra, nakakasama din. Pero this time, ito, pag sobra modular hospitals mo, hindi, ito yung sobra na okay to. Kasi palagi tayong naka-ready. Mas maraming ospital. Kaya sa Palawan, kita niyo yung ginawa ni Governor Alvarez doon. Kita niyo naman. 11 hospitals at papunta na sila sa 16 hospitals. For every 100 kilometers ba? Ang sabi niya, meron silang ospital. Hindi ba? Kaya mukhang okay na okay doon. Walang problema sila no pag nagkaroon ng sakit. Alam niyo ba dyan sa
Bureau of Immigration. Abay, nagbabala itong si Commissioner Jaime Morente. Bakit ganyo? Paano? Meron daw mga banyaga, foreigner, na lumalabag sa mga regla na pinatutupad ng IATF, yung Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases. At sabi ni Secretary, or rather, ni Commissioner Jaime Morente, kayong mga lumalabag na mga foreigners, aliens, mag-ingat kayo sapagkat pag nahuli ko kayo, maghahain ako ng deportation charges laban sa inyo. Kumbaga, hindi kayo karapat-dapat dito, mga undesirable alien kayo. Kailangan, umuwi na kayo. Umalis kayo. Punta kayo sa inyong mga pinanggalingan. Kasi, alam po ninyo, you foreigners, better speak in English. Hindi tayo maintindihan ng mga foreigners, lalo na yung from UK and US and other speaking English countries. According to the Commissioner of the Bureau of Immigration, he's warning you foreign nationals to follow Philippine laws. Because if you blatantly disregard these rules and you violate any instructions coming from persons of authority relative to your stay in this country, you will be facing deportation charges. Oh, yeah. Yan, siguro naman, klaro yan. Maintindihan na tayo in English natin eh. So the foreigners are fairly forewarned in advance. If you disrespect persons of authority, for instance, when you arrive in the Philippines, and you're in that immigration arrival area, and you make certain discourtesies, beware, because you might be deported by reason thereof. Kaya sabi po ni Immigration Intelligence Chief Fortunato Manahan Jr., kasi may mga natanggap sila na itong mga foreign executives ng mga kumpanya dito sa Pilipinas, lumalabag na mga protocol sa kanilang mga lugar na pinagtatrabahuan. So you better listen, foreign nationals who are executives in this country in different companies. Reports have reached the Bureau of Immigration that you executives are violating health protocols in your companies, in your offices. So you better follow strictly the health protocols because you might be facing deportation charges. Tama yan. Hindi lamang yan. Baka may mga kaso kriminal pa kayo pag nagkataon. Samantala, ang nakakatuwa naman dito sa PNP, itong ahensya naman ni Chief Debold Sinas. Alam niyo ba yung PNP, meron po silang programang libreng sakay. Kasi nga, kulang yung mga sasakyan natin, lalo pa ECQ. Meron tayo mga sasakyan, 50% lang ang pinalabas. Pagkatapos, 50% pa ang pwede lang sumakay doon sa isang sasakyan. Dahil sabi, kulang ang sasakyan in reference o in relation doon sa nawalang 50% occupancy. Hindi po ba? So, ang ginawa ng PNP, hindi. Sabi niya, kailangan natin magpalibreng sakay. So, alam niyo ba kung ilan ang nakinabang? 11,558 commuters mula nung pinatupad yung ECQ sa Maynila at sa 4 na probinsya. Ano bang 4 na probinsya? Rizal, Bulacan, Laguna. Ano pa yung isa? And
Pampanga ba yun? Cavite pala. Cavite. O, yun yung apat na yun. Kaya sabi ni PNP Chief General Debold Sinas, yung mga heavy lifting transport vehicles nila, dahil kasi meron din sila mga bus meron din silang utility trucks, meron din silang coaster, o gumawa sila alternately, may mga regular round trip sila, meron silang particular na pick-up points, at meron din silang drop-off points sa loob ng syudad. At binibigyan din po sila, kung wala silang dalang face mask, yung mga pasahero, may nakalaan. Pati yung bottled water, meron din. Pati siyempre, meron pang mga useful information materials na mababasa nila para palagi silang napapaalalahanan sa dapat na i-aakto nila o igagalaw nila pag sila'y nasa labas ng kanilang mga bahay. At ito po ang pamamaraan ng PNP sa ngayon kay General Bold Sinas, reaching out. This is the way by which the PNP reach out to citizens by providing mobility para yun ang kanilang pamamaraan, makatulong sa paggalaw ng mga mamamayan. Lalong-lalo na yung tinatawag na A4, Authorized Persons Outside Residence. O, yan. Yan ang ibig sabihin yan. Kasi hindi naman lahat pwedeng lumabas. Yun lang mga may trabaho sa mga essential factories, shops, stores, essential services. Yun lang ang kailangan. At ito raw pong libreng transportation ito, sabi ni General Debold Sinas, dinagdagan pa ho ito ng ng 1,317 na mga mobile assets ng National Capital Region Police Office. Kaya sabi nila, naglag na raw sila ng mga 2,743 sorties. O, yun ang biyahe po nila. Kaya malaking tulong po yun doon sa mga nahihirapan sumakay. Kaya, ito, mga kritiko, dapat, yung mga ganyan, pag nalalaman niya naman, medyo konti namang papuri dyan. Konti. Kahit na konti lang, okay na yan. Para naman matuwa. Samantala, ito pong PDIC. Ano ba ang PDIC? Philippine Deposit Insurance Corporation. Nag-remit na raw po ito ng 7.1 billion pesos in dividend contributions to the Bureau of Treasury. So, ibig sabihin, ganun kalaki ang binigay nila sa ating Bureau of Treasury para sa fiscal year of 2020. At ito raw ang kanilang tugon sa panawagan ng pamahalaan para suportahan yung mga pangangailangan na nilikha naman itong COVID. Kailangan natin siyempre yung gasto sa kalusugan, sa ekonomiya, itong lahat. Pati na yung ginagawa nating vaccine rollout. Biro mo, kung ang target mo naman 70 million adult Filipinos, talagang kailangan mo ng pera. Okay, yung PDI, yan. Nag-deposit sila ng 7.1 billion in dividend contributions sa Bureau of Treasury. At ito daw pong dividend remittance na ito, substantial ito, malaking kontribusyon sa pagpipinansya nung binanggit na nating pangangailangan sa kalusugan at sa economic recovery ng pamahalaan. Habang ina-uphold naman yung patakaran ng gobyerno na manatili at mapreserba yung pagtitiwala sa sistema ng pagbabangko dito sa ating bansa. At yung pong initial dividends na dineclare ng PDIC noong Pebrero 8 amounted to 4.9 billion pesos. And it declared an additional 2.2 billion last March 24. Kaya ang naging total 7.1 billion
remittances noong March 25. Kung matatandaan nyo earlier, yung pong Department of Finance, nagbigay din sila ng report na yung Philippine Ports Authority nag-remit naman ng 3.541 billion in dividends to the Bureau of Treasury para sa 2020. At ito po ay more than, mas mahigit pa dun sa hinihinging minimum na halaga sa ilalim ng batas. And covering the period from January 1 to March 20, 2021, the PPA ranks as the third biggest dividend contributor to the Bureau of Treasury. Pumapangalawa ito sa National Transmission Corporation with 8.3 billion pesos and the PDIC with 7.1 billion pesos. Kaya total po of 11 GOCCs, government corporations, ang nag-remit na po ng, ito po ang combined na remitan, 21.44 billion pesos in dividends during this period. Ito yung binabanggit ko sa inyo about Secretary Dar. Secretary Dar, saka si Secretary more on Castriciones. Yung sinabi ko sa inyo dun sa Cadlan, Pili, tayo taga Camarines Sur alam natin tong lugar nito, may mga kaibigan tayo dyan sa Pili. Alam natin maraming magsasaka dyan. Biro nyo, 27 taon ang hinintay nitong mga magsasaka, 149 agrarian reform beneficiaries dyan sa Pili, Camarines Sur. Ito pong Pili, Camarines Sur, dyan galing sila, kung hindi tayo nagamit, actually more on Baaw Basta Camarines Sur, dyan pinanganak sila, Joker Arroyo, sino pa, yung constitutional expert na pare, si Father Bernas, Joaquin Bernas, yan, Camarines Sur galing yung mga yan. Yun ang mga magsasaka doon, mga 149. Nakatanggap na ho sila ng mga benefits sa agrarian reform. Pero, inabot ho sila ng 27 na taon bago nila nakamtan yung kanilang matagal nang gustong mapasa kanila. Kaya yung pong mga magsasakang binabanggit natin, nahawakan na nila 81.85 hectares agricultural land. Yun po ang kalaki. Diyan sa barangay Cadlan, Pili Town. Mahaba-haba rin yung pakikibaka nila dito. Biro nyo, alam nyo, siyempre merong administrative proceeding yan. Yun naman siyempre mga mayari, hindi papayag, magdidemanda. So, mahaba ang labanan niya. Kaya nabuto ng 27 years. Yung may-ari pala nung 81.85 hectare na yun ay yung Manubay Agro-Industrial and Development Corporation or Mandicor. At yung DARPO, sila ay nag-acquire nitong lupang ito sa ilalim pa ng CARP, Comprehensive Agrarian Reform in the Philippines, noong pang 1994. But yung pong mga kasong binanggit natin sa inyo, siyempre nabinbin yun. Pagkatapos itong mga, siyempre, yung mga may-ari, ayaw nila yun. May mga pera din sila, kuha sila ng abogado, didemanda sila. Kaya matagal talaga ang proseso. Pero ngayon, siyempre, tuwan-tuwa. Pati yung Municipal Agrarian Reform Program Officer na si Gemma Belaro, nako, overjoyed daw siya. Nakita niya na finally the farmers got their individual land titles. Nakakuha na ng mga magsasaka. Yung mga kanilang mga titulo sa lupa.
hindi nabanggit kung ilan. Siguro mga 6 hectares each. Yun naman ang, pwede man 2 hectares. Kasi usually, ang iniiwan sa mga may-ari, mga 6 na hektarya eh. Kung meron kang malaki, hanggang 6 hectares ka lang. Yung mga maiiwan, pag i-distribute yun equally among the beneficiaries. Kaya po raw yung mga magsasaka, I can imagine how they felt when they received, kung paano, anong damdamin nila nung natanggap nila yon. Aba, para daw sila na nakauwi matapos ng napakahabang paglalakbay. Kasi nga naman halos magtatatlumpung taon, 27 years, 3 decades yun. Almost 3 decades. And most of them have stepped out on the property's grounds due to intense disputes between there and the landowners. Meaning to say, yung mga iba kasi, mga magsasaka, dun sa mga hektaryang malalaki, na nagsasaka sila ron. Dun din sila nakatira. Pero dahil nagkaroon ng away, siyempre, hindi kayo magkakaintindihan talaga. Ikaw may-ari. Parang ang feeling ng may-ari, pagkatapos kitang pinatira dito, kukunin mo yung lupa ko. Siyempre, yun ang reaksyon. Ang pamala naman, teka muna, nakinabang ka na naman dyan ng ilang dekada merong programa ng gobyerno na kailangan ibahagi natin ng mga lupa. Anyway, babayaran naman kayo. Expropriation ang tawag mo doon. So anyway, after 27 long years of struggle, finally, meron na silang mga titulo. Kayo namang mga nakatanggap, arugain nyo yan. Huwag nyong ibenta yan. Gamitin nyo para sa pag-unlad naman ng pamilya nyo. Yan ang magagamit nyo. Sasakahan nyo yan. Yan ang prutas niyan. Yan ang magagamit nyo sa pagpapaaral sa inyong mga anak ng edukasyon. Pero sabi ko nga sa inyo, kung tayo lang ang masusunod, libre dapat lahat yan. Libre. Lahat ng edukasyon mula sa prep hanggang college. Ang hindi lang pa pwedeng libre, yung mga upper middle class at yung mga the rich. Pero the rest, middle and down, dapat yan. Prep to college, libre edukasyon. Tingnan nyo. Pag nangyari yan sa ating bansa, talo natin Singapore. Uunlad tayo. Anyway, medyo kailangan lang muna yata tayo magpahinga ng ilang sandali bago natin babalikan kayo. Samantala, alam po ba ninyo, masyadong alarming, hindi lamang doon sa kanila, sa Amerika, sa Filipino community, and for that matter, Asian communities, at dito sa ating bansa. Ang mga napapabalitang nakakarating sa atin, na yung mga kababayan natin doon, at mga Asyano, nagiging subject ng hate violence or hate crimes. Ibig sabihin, ito yung mga krimen na kinukumit o ginagawa ng mga puti laban sa mga Asyano. Ayaw nila ng mga Asyano doon sa kanilang bansa. Sinasaktan nila nang wala mang kadahi-dahilan.
Nakikita po natin sa mga television, CNN, BBC, Bloomberg, kung ano-ano pang television stations na naglalakad lang. Nako, yung isa nakita natin, sinipa, nakadapa na, pinagsisisipa pa rin. Yung isa, nilaslas yung mukha. Kaya po yung Philippine Consulate General natin sa New York, sumama sa Asian community, yung mga communities ng buong Asia. Kasi marami yung Asiano ron eh. Merong Hapon doon, merong Chinese doon, may Malaysian doon, meron doon taga Indonesia. Marami yun eh. Pero yun sila ngayon ang napag-iinitan ng mga puti. Kaya yung ating konsulado sa New York, sinamahan yung mga Asian communities sa kanilang panawagan na kailangang mahinto na ang patuloy na hate crimes laban sa mga Asyano. At ito'y nangyayari hindi lamang sa isang lugar sa Amerika, sa maraming lugar sa Amerika. At ang pinakahuling na balitaan natin ay yung isang Pilipino dyan sa Manhattan, 65 taon, meron nyo, 65 years old, babae pa ito. Kitang-kita eh. At alam niyo ba kung sino yung siraulong nanakit dito? Ang pangalan niya ay Brandon, anong pangalan niya? Yung, what's his name now? Ito yung 38-year-old na convict ito ha. Bakit ba naging convict itong si Brandon Elliott? Pinatay niya yung nanay niya. Tataka tayo paano nakalabas to, pero out on parole. Ibig sabihin, siguro good behavior siya kaya nabigyan ng parole. Nakalabas pansamantala. Ang problema, sa bagay, hindi na nakapagtataka kung yung pati nanay niya, pinatay niya. Ito yung kitang-kita sa video Nasa lubong niya lang Tinulak niya, tapos sinipa-sipa niya. Hindi niya talaga tinigilan. Pagkatapos sinabi niya pa yatang, you do not belong here, hindi ka karapat-dapat dito. O yun. Kaya nakademanda ho ngayon itong si Brandon Elliott ng assault dahil pinagsisisipa niya yung pangalan mo pala ng Pilipino ay si Vilma Cari. March 29 po ito nung mangyari. Meron pong isang immigrant din na Pilipino ron. 61 years old naman ito. Yung binibida ko sa inyo kanina, si Noel Quintana, na nilaslas yung kanyang mukha ng isang box cutter. Matalimu yun, box cutter At na siya dyan sa may subway. Papunta siya sa trabaho niya sa Manhattan. Nung siya naman meron din isang siraulo na sinaktan siya. Alam nyo, medyo matindi reaction natin kasi di ba, kultura natin dito sa ating bansa. And for that matter, palagay ko mga Asyano, gano'n. Tayo'y malapit sa mga matatanda. Ibig sabihin, pag matanda, palagi tayo nagde-defer. We go out of our way to help. Kinukup-kup natin yan Yung mga magulang natin na may edad, talagang extended ng family natin, di ba? Walang problema sa atin yan. Talagang yun ang ating kultura, tinatawag. Kaya malaking reaction natin pag nakakarinig tayo ng ganyang inaapi. Yung mga kababayan natin, na lalo na yung may mga edad. Pagkatapos, kung iisipin mo, pagaya halimbawa sa UK, alam niyo ba, hindi ba, one time nilabas natin dito sa ating programa na pinapasalamatan yung mga nurses sa UK, sila daw ang pinakamatindi. Nakatulong-tulong sila ang mga nag-alaga dun sa mga UK, sa British. Kaya one time, talagang nagpalabas ng video para lang bigyan ng tribute yung mga Filipino nurses. O biro niyo yan, itong mga
nananakit sa mga asyano. Hindi nyo ba alam na yung mga kababayan namin, mga nurses, na andyan sa inyo, tinutulungan kayo? Sa New York lang 25% of Filipinos in New York nagtatrabaho po sa healthcare industry. Madalit sabi, 25% ng mga Pilipinong nandyan sa mga ospital, sa mga hospital facilities, health facilities. Pagkatapos, sasabihin ninyo, hindi kayo karapat-dapat dito sa aming bansa. Biro nyo yan. Kaya, sabi nung mga those who are concerned, sabi niya, kailangan matigil ito. Palagi kayo mag-aalala kasi kung kayo taga rito, meron kayong mga kamag-anak doon. Kagaya ko, mga in-laws ko po nandun. And I'm sure marami tayong kamag-anak doon. Siyempre, isipin mo, paano kung matsyempuhan ito at makursunodan, wala namang kalaman-laman. Baka matatanggalin na lang itong either injured, seriously injured, o tanggalin pambangkayan ito. Biro niya. Kaya kailangan yung mga otoridad dyan sa US, alagaan nyo lahat ng mga tao dyan. Samantala, yung pong ganitong uri ng mga videos na lumalabas, ito hindi lamang nakakaantig damdamin, nakaka-react ito. Kaya pati yung ambassador natin sa Amerika, itong ating kaibigan si Babe Romualdez, siya po ay nagbigay ng kanyang malakas na concern, strongest concern. At ito'y pinaabot niya sa White House. Kahit nga si Secretary Teddy Boy Locsin, alam niya naman si Teddy Boy. Pag ito nakakita ng mga outrageous acts against the Philippines and Filipino citizens, talaga nagwawala ito sa kanya mga tweet. At sinabi niya na itong mga pagsalakay na ito, makaka-impluensya ito sa patakarang panglabas namin. Sabi niya, these assaults will influence Philippine foreign policy. Sapagat ito'y heartbreaking. Hindi lang heartbreaking, sabi niya, enraging. Hindi lang, kumbaga, yun ang pinakamalakas na adjective pag ikaw'y galit. You're enraged. Di ba? Pati nga itong si Senador Manny Pacquiao, galit din siya. Dun sa petty drug pushers and activists supposedly resisting arrest. Ito daw mga ginagawa laban sa ating mga kababayan. Sa mga ibang Asyano, ito'y duwag na pagsalakay. Kaya sabi ni Senator Manny Pacquiao, alam niyo naman to, champion ng boxing, ako kaya harapin niyo. Para malaman niyo kung anong hinahanap niyo. Para kung malaman niyo kung saan ko kayo pupulutin. Sabi ng New York Times, mahigit ng 100 na episodes mula nung Marso nung nakarang taon, ang natala nila kung saan itong mga nananalakay, nagpayag ng kanilang racial hostility with their language. Ibig sabihin, pinakikita po nila, hindi lamang sa pananakit, kundi pati nagbe-verbal sila Galit sila Gaya nga sinabi, you do not belong here. Get out of our country. Mga ganon. You do not deserve to be here. Yung mga ganun banat ba? Kaya, sabi yun ng mga nabanggit natin, kailangan makarating ito sa Estados Unidos White House. Kaya yung si President Biden, pati siya, siguro na-shock din siya. Sabi niya, there can be no silence. Hindi pa pwedeng manahimik tayo sapagat itong ginagawa, hindi naman itong galaw ng isang Amerikano.
This is an American, sabi ni President Biden. Kaya inutusan niya po yung Justice Department na tingnan ninyo yung mga nangyayaring anti-Asian hate episodes, incidents, at prosecute ninyo yung mga gumagawa nito. Sabi nga yung mga Asyano, kailangan magkaisa talaga kayo. Sabagat kung isa-isa lang, wala kayong lakas. There is always strength in numbers. Ika nga. So, talagang magkaisa na kayo dyan, mag-form kayo ng grupo nyo. Punta kayo sa Washington, D.C. Mag-rally kayo doon. Sabihin nyo, oy, ayusin nyo itong aming mga kababayan. Samantala, alam niyo po ba sa Russia? Ibang-iba naman doon sa Russia. Sapagat yung parliament doon, yung kongreso po nila doon, maniwala ba kayo, ito'y nagpasa ng isang panukalang batas kung saan yung kanilang Russian president na si Vladimir Putin pwede pa uling tumakbo sa 2024 ng 2 termino pa. Kasi supposedly, dati isang termino lang. Yan, na-extend yan. Ngayon, hanggang 2 terms, ibig sabihin, hanggang kailan niya? Mga 20,036. Oh. Ano ba itong panukalang batas na ito? Pinasa sa lower house ng parliament. Yung tawag nila doon, the State Duma. And then yung upper house, parang Senate naman natin, lower house yung Congress. Ang tawag naman nila doon, Federation Council. At ito, panukalang batas pong ito, na binibigyan pa ng right to run for 2 terms ang kanilang presidente, na kung manalo sa 2 terms, mananatili siya sa kapangyarihan hanggang 2036. O, biro niyo yun, 2036. Ano lang ba ngayon? 2021. O, di ibig sabihin, may 15 taon pa itong magiging presidente ng Russia. O, yun ang panungalang batas na yun. Nung pinasa dun sa 2, napunta sa lamesa ni, siyempre, parang sa atin din, yung bill na nakapasa sa Kongreso, Senado at sa lower house, pupunta sa presidente, pipirmahan. Di nila ngayon kay President Putin, o di pinirmahan niya, kahapon ba o ng isang araw, pinirmahan niya, o kaya ngayon, batas na. You see? Ito, kasama po ito kasi dun sa, nagkaroon sila ng constitutional amendments doon. But before that, nagkaroon din sila ng national referendum. Kung mga tinanong nila yung tao, gusto ba ninyo na pwede nang tumakbo pa itong presidente natin? So most likely, the answer was yes. Kaya yung parliament naman responded to the call of the people. Ayan. Kaya itong si Vladimir Putin, pag nagkataon, abay siyang pinakamatagal na manunungkulan. Sino bang matagal na nungkulan? Stalin. Pag nagkataon, baka lumampas pa siya kay Stalin. Anyway. So, yan ang sitwasyon sa Russia. Samantala, dito naman sa ating bansa, ito naman, ikaw na naman, Federico Pascual, nangiintriga ka na naman, Ano na naman yung intriga mo? Meron daw tsorya na umiikot. Naku, sa'yo lang yan. Wala akong narinig na ganyan. Sinasabi niya, may theory going around and gaining currency among many onlookers, bracing for the unseen virus hitting them. That President Duterte is in no hurry to tame the raging COVID-19 pandemic before the 2022 election fever is in the air. Ikaw talaga intrigero ka. Sabi mo nitong kolumnistang ito, anti-Duterte ito, pinag-uusapan daw
may isa daw teorya na ito naman daw si Presidente Duterte, hindi ito interesado na mawala itong virus. Kasi 2022 election, malapit na. Madalit sabi, ang iniintriga ho nito, si Presidente, magde-declare ng revolutionary government, walang eleksyon. O yan ang pinupunto niya intrigero ka talaga, Federico Pascual. Hindi ho totoo yan. Wala hong ganyang tsorya. Tsorya mo lang yan siguro. Merong eleksyon. Tuloy ho ang eleksyon. Yang rollout, tuloy din yan. Lahat ho yan itutuloy natin. Yung revolutionary government, sabi nga natin, di ba? Too late in the day. Dapat nung pa yan. Nung mag-start pa lang siya ng term. Pero sa ngayon, medyo malabo na yan. Baka yung susunod ng presidente. Kasi, yung susunod na presidente, lahat ng mabibigat na suliranin ng bansa, nakaakibat sa kanyang balikat. Hindi niya alam kung paano niya bibigyan ng solusyon to. And one of the solutions would be declare ka ng revolutionary government. Kasi, pag revolutionary government, yung mga constitutional restraints, temporarily ho, mawawala muna yun. Pwede mong gawin yung mga dapat mong gawin upang tugunan mo na lahat ng mabibigat na suliranin nang walang kadena na tumatali sa iyong mga kamay at paa. Kaya, huwag mo kayong maniniwala dyan sa kolumnista niya. Hindi ho totoo yan. Magkakaroon tayo ng halalan. Tuloy ang halalan. At tuloy, kung ang panawagan ng taong bayan ay si Sara Duterte at si Presidente Duterte, vice-presidente niya, tuloy yan. Kung ayaw naman ni Sara, si Senador Bongo naman, mapipilitan din tumakbo. At si vice-presidente niya naman, si Presidente. Kaya yung mga, alam niyo itong mga intrigerong ito, parang pinalalabas nila na itong si Presidente Duterte, gusto niyang magkaroon ng dinastiya na, para bang sinasabi pa ho nila na, alam mo yan si Presidente Duterte, hindi yan bababa. Bakit? Sapagkat pinapangalagaan niya yung kanyang kapangyarihan at yung kanyang kayamanan. Mali na kagad kayo on both counts. Unang-una, hindi nga interesado yun. Hindi ko ba sinabi ko na, binida ko na sa inyo 10 taong ko nga niligawan niya, minumura na nga ako niyan Kakukulit ko sa kanya itong presidente, talaga namang ayaw ngayon niya, ayaw na naman. Kaya ayaw ho talaga. Kaya lang, pag talagang ikaw naman ginuhit ng tadhana, sabi nga nung pelikula, talagang wala kang magagawa. Pagdating naman doon sa sinasabi niyong kayamanan, meron pa yung nabasa ko kanina, Vera Files ba yun? Kung ano pinagsasabi na naman. Kasi daw may pera si Presidente kung ilang milyon sa bangko. Naku, hindi po totoo yun. Niyo po ba ako abogado? Yung si Ellen Tordesillas, isa pang intrigero de primera yan. Hindi po totoo yan na merong malaking pera sa bangko si Presidente. Hindi ba binibida ko sa inyo, ang abogado niya, no, yung si Trillanes, ang una nagkalat niyan, lumalabas 16,000 lang ang kanyang pera sa bangko Talaga kayo, hindi po totoo yan. Sinasabi nitong mga kritiko na naman, kami si Presidente. Yung mga anak niya, ilalagay niya yan sa pwesto. Unang-una, hindi siya maglalagay niyan. Ang taong bayan ang naglalagay. Ano ba kayo? Halalan nga Hindi niyo masisisi ang taong bayan doon sa Davao, and for that matter, sa buong Pilipinas, kung ang isang tao, nasubukan nila. At nakita nila ang katapatan, ang kagalingan. Kaya huwag kayo nga magtaka kung marami ang Pilipino na gusto na si Sara Duterte ang tumakbo sa Panguluhan. Kasi nakikita nila yung karanasan, yung katapatan,
kagalingan, yung katapangan, talagang pasok na pasok eh. Kaya gusto nila si Sara Duterte. Gusto rin nila si Christopher Bongo, senador natin. Kasi nakikita rin nila, yung estilo ni Presidente, napunta na rin sa kanya. Kumbaga, he learned from the master. Yan. Kaya, merong eksperto dyan sa UP. Sinusuri niya yung isang bayan nila, Tony Carpio. Nako, sabi niya. Pero bago siya nagsabi nito, ako na nagsabi, tandaan nyo, this program, di ba, sabi niya, wala, magkaisa na kayo mga oposisyon. Talo kayo. Pag tumakbo si Presidente Duterte busy, at ang Presidente either si Sara or si Senador Bongo, wala, landslide. Sinabi na ho natin yan. At kahit na hindi nga tumakbo si Presidente, kung sino ang suportahan niyang Presidente, lalabas. Kasi nga, nasubukan na si Presidente. Alam na ni Presidente kung sino at kung paano itutuloy yung mga legasiya na kanyang sinimulan. Kaya, di ba, dito nyo sa programa natin unang narinig yun. At matatalo yan. Eto, eksperto na ho ito ng UP. Sabi niya, wala, yung isang bayan na yan, talo yan, sigurado. Galing ko sa UP yan. Paano? Sabi niya, yun namang mga nandyan wala, mukhang hindi rin nila alam kung anong, wala naman silang plataforma di gobyerno na kung, ano ba, ayaw nyo kay Duterte, ano naman ang alternative nyo? Wala naman kayong ginawa, kundi puro kayo criticize. Wala naman kayong concrete na programa. Hindi nyo ba napapansin? Yung mga nagki-criticize, they keep on criticizing, but they cannot give concrete proposals in lieu of the programs of the government being undertaken. Yung mga mungkahin nilang sinasabi, dati na hong ginagawa. Wala silang bawa, di ba? Narinig nyo, mag-resign si ganito. I-abolish yung ganito. Hindi ho concrete proposal yun. Ang concrete proposal, gaya ng sinabi ko sa inyo, this is your program of government, this is ours. Itong gawin nyo. Dapat may konkreto kayo para alam natin kung saan tayo pupunta. Anyway, inabot na naman po tayo ng oras. At nakikiusap na naman po si Presidente Duterte at ang inyong lingkod, IATF, pati na DOH at lahat. At finally, hindi ba napapurihan ko nga itong si Ate BP Leni. Finally, nanawagan na ho siya after more than a year. Now, kung maaari naman daw, magsuot tayo ng ating face mask. At ng face shield. After this second layer. Yan. Yan, sigurado maniwala kayo. Wala yan. Kahit sa kayo magpunta, suot nyo ito. Sanayan lang yan. And siyempre, pag kayo nasa labas na, better be sure. Kayo ho ay mag-observe ng 2-meter distance and wash your hands thoroughly for 20 seconds. At saka, magpainito kayo ng araw. Huwag niyo kakalimutan. 30 minutes. Okay na okay yan. Drink a lot of water. Ano pa? Di kumain kayo ng masustansyang pagkain. Prutas, gulay, matulog kayo ng maaga, 8 hours a day at least, and exercise. Sigurado. Talo natin yung mga variants na yan. Anyway, ako po ang inyong lingkod Salvador Panelo, pansamantala nagpapaalam at nagsasabi sa inyong lahat, pag kayo po ay natutulog na at nagigising sa umaga, huwag po natin kalimutan, magpasalamat po tayo sa dakilang Diyos na lumikha sa ating lahat. At sa lahat ng mga pagkain na binibigay, lahat ng mga gabay na ibinabalikat sa atin para tayo dumaan sa daan ng sa halip na puro pighati
tayo naman mailagay naman dun sa masagana, papunta ho sa daan ng kaluwalhatian. Hanggang bukas na muli, let us tread the path of roses and let us go beyond the path of thorns. Magmahalan tayo, and I love you all.